ka-express. Hindi ito comeback story lang. Ito ay resurfacing ng isang NBA dream. Si Kai Sotto, hinulat ang buong basketball world matapos ang back-to-back explosive performances sa Japan B-League. April 25 and 26, magkasunod na laban, magkasunod na statement. 27 points sa unang game, 20 points plus 12 rebounds sa sumunod. Hindi ito fluke, hindi ito one-game wonder. Ito ay 47 points and 20 rebounds sa loob ng 2 araw. Isang production na hindi pwedeng balawalain ng kahit sinong scout. At biglang bumalik ang isang pamilyar na usapan. Is Kai Sotto NBA ready, finally? Sa B-League, kung saan physical at disciplined ang sistema, ipinakita ni Kai ang upgraded version ng laro niya. Mas malakas, mas composed, at mas efficient. Hindi na lang siya shot blocker. Hindi na lang siya project. Isa na siyang productive two-way big man. At dito, nagiging mas interesting ang narrative. Dahil matapos ang pagiging undrafted noong 2022, matapos ang ACL injury, at matapos ang ilang taon ng paghahanap ng tamang sistema, biglang bumalik si Kai. Mas handa, mas buo, mas delikado. Ngayon, huling umiinit ang NBA radar. May buzz, may whispers, may possibility. At ang tanong ngayon, ito na ba ang moment na tuluyan niyang ma-break ang pinto papasok sa NBA? Ang pinaka-importante sa dalawang larong ito ni Kai Sotto ay hindi lang ang stats, kundi kung paano niya nakuha ang stats. Sa unang laban sa Kawasaki Brave Thunders, agad niyang ipinakita ang aggressiveness na matagal nang hinahanap sa kanya. 27 points sa 10 out of 14 shooting. Hindi lang efficient, kundi decisive. Hindi siya naghintay ng plays. Hindi siya nag-adjust sa depensa. Siya ang nagdikta ng tempo. Sa post, ginamit niya ang kanyang 7-3 frame, hindi lang para umabot, kundi para magtulak at mag-control ng space. Ayon pa sa analysis, hindi na siya simpleng shoot-over defenders player. Kaya na niyang gumalaw at mag-create ng position. Sa depensa, nanatili ang kanyang natural timing sa blocks and rim protection. Hindi flashy, but effective. Pagdating ng Game 2, dito nasubok ang consistency. At dito siya lalo pumasa. 20 points, 12 rebounds, multiple hustle plays. Ito ang tipo ng performance na gustong makita ng scouts. Repeatability. Hindi lang scoring, hindi lang highlight, kundi all-around impact. Ang 3 offensive rebounds niya ay indikasyon ng improved motor, isang dating concern sa laro niya. At sa kabuuan, 47 points and 20 rebounds sa dalawang laro ang malinaw na mensahe. Hindi ito aksidente, ito ay deliberate progression. At kung titingnan ng averages niya this season, 12.2 points, 9.5 rebounds, halos 3 assists, makikita na may solid baseline na siya. Pero ang back-to-back stretch na ito ang nagsilbing ceiling glimpse. At sa B-League, kung saan structured at disciplined ang playstyle, hindi basta-basta nakakagawa ng ganitong output kung hindi ka ready. Ang mas mahalaga pa, ang timing nito. Post-injury, post-recovery, post-doubt. Ito ang unang pagkakataon na nakita ang buong package ni Kai pagkatapos ang ACL setback. Mas mobile, mas confident, mas physical. At dito nagsisimulang magbago ang narrative mula sa project player papunta sa NBA consideration. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakamainit na tanong. Totoo bang nasa NBA radar na ulit si Kai Sotto? Ang sagot, oo, pero may condition. Sa kasalukuyang landscape ng NBA, hindi na sapat ang height lang. Hindi na sapat ang shot blocking. Ang hinahanap ng teams ay versatility, mobility, and decision-making. At dito pumapasok ang bagong version ni Kai. Sa reports, may buzz na nagle-link sa kanya sa ilang teams tulad ng Golden State Warriors, pati na rin sa Sacramento, Utah, and Washington. Mga kapuna naghahanap ng developmental bigs na may upside. Pero mahalagang linawin, hindi pa ito guarantee. Ito ay interest stage pa lang. Ang pinakamalaking tanong, fit. Sa modern NBA, ang big man ay kailangang makapag-switch sa depensa, makapag-pass sa short roll, and ideally, may shooting range. Si Kai, base sa kanyang recent games, ay nagpapakita ng improvement sa 3 areas na ito, lalo na sa passing and spacing awareness. Ang kanyang 2.9 assists average ay hindi pangkaraniwan para sa isang 7'3 center. Ito ang nagiging edge niya. Hindi lang siya rim protector, pwede siyang maging system player. Ngunit may risk pa rin. Ang bilis ng NBA ay ibang level kumpara sa B-League. Ang physicality ay mas mataas. Ang decision-making window ay mas mabilis.
At ito siya kailangang mag-adjust. Kaya ang pinaka-realistic pathway ngayon para kay Kai ay dalawa. Una, NBA Summer League invite. Dito niya pwedeng patunayan ang progress niya laban sa mass athletic competition. Pangalawa, two-way contract opportunity. Isang stepping stone papasok sa rotation. May isa pang option, NCAA route para sa exposure, at base sa current momentum niya, mukhang mas malapit na siya sa direct pro opportunity. At dito nagiging strategic ang decision. Kailangan niyang i-balance ang tatlong bagay: development, exposure, at timing. Kung magmamadali, pwedeng masayang ang momentum. Kung masyadong maghihintay, pwedeng mamula ang window. Pero isang bagay ang malinaw. Ang back-to-back explosion na ito ay hindi lang highlight. Ito ay signal. Signal na buhay pa ang NBA Dream. Signal na hindi pa tapos ang kwento. At signal na kung magtuloy-tuloy ito, ang Pinoy Giant ay pwedeng bumalik sa global stage. Hindi bilang prospect, kundi bilang contender. At dito napapasok ang pinaka-critical na layer sa kwento ni Kai Sotto. Hindi na kung kaya niyang sumabog sa isang laro, kundi kung kaya niyang panindigan ang level na iyon over time. Sa bilig, malinaw na ipinakita ni Kai na kaya niyang maging dominant sa tamang sitwasyon. Pero ang NBA ay hindi sumusukat sa peak games. Sinusukat nito ang consistency, role acceptance, and adaptability. Unang factor, sustainability ng production. Ang 20-point and 20-point games ay malakas na statement. Pero ang hinahanap ng scouts ay hindi lang explosion, kundi repeatable impact sa loob ng 10 to 15 game stretch. Kailangan makita kung kaya niyang mag-average ng solid double-digit scoring habang consistent ang rebounding and rim protection. Kung ang back-to-back na ito ay maging simula ng trend, hindi lang ito highlight. Magiging case for roster consideration. Ikalawang factor, NBA role translation. Hindi papasok si Kai sa NBA bilang primary option. Ang pinaka-realistic role niya ay rim protector, pick-and-roll finisher, weak side shot blocker, high post passer. At dito nagiging mahalaga ang kanyang development sa passing at positioning. Kung maipapakita niya na kaya niyang mag-function sa ganitong role nang hindi kailangan ng bola, tataas ang value niya sa teams tulad ng Golden State Warriors na system-heavy and movement-based. Ikatlong factor, mobility and defensive versatility. Ito ang pinakamalaking question mark noon at hanggang ngayon, ito pa rin ang deciding factor. Sa NBA, ang big man ay kailangang makasabay sa guards kahit sa switches. Hindi sapat ang shot blocking kung hindi ka makaka-recover sa perimeter. Base sa recent games, may improvement si Kai sa footwork and lateral movement, but kailangan pa itong matest laban sa elite athleticism. Sa edad na 23, nasa sweet spot si Kai para sa development ng isang big man. Hindi pa huli, but hindi na rin siya raw prospect. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.